Wala na tayong silong dito. Meron lang akong ipapakita sa inyo. Ito na kasi yung magiging adventure scooter natin. Meron lang tayong ilalagay ngayon. So ganito pala yung itsura niya. Ito. Ayan, tapos mount lang natin dito. Ayan o. Angas. Parang maluwag. Pagka rough road, ramdam mo talaga yung suspension ni Click na malambot. Ayun o. Nag-slide yung likod natin. Oh, medyo may kataasan din oh, mukhang sasayad ah. Hi guys, welcome back again sa ating moto upgrade, sa ating Click. Dahil adventure scooter natin ito, kailangan nating kompletuhin yung ating accessories dito sa ating motor. And meron tayong bad news for today's video. Yung ating drone ay hindi pa dumarating. At syempre, nandito tayo sa pinakapaboritong spot natin dito sa may bypass ng Tugigaraw. Nawala na pala dyan yung silong natin guys Wala na tayong silong dito. Late na kasi akong pumunta. Mabilis ang video lang naman tayo ngayon. Meron lang akong ipapakita sa inyo. Okay? Mamaya. Ito na pala yung ating motor ngayon. Ito na kasi yung magiging adventure scooter natin. Binibuild ko na kasi itong ating Click na pang adventure talaga. Kung nakita nyo siguro yung post natin nung nakaraan, naglagay tayo ng crash guard. And ito yung ating top box. Ito. Okay na okay maglagay ng ganito guys. Itong crash guard and yung top box bracket natin. Malaking tulong yan, lalong lalo na kapag nasa ride kayo. Mas stable yung inyong motor kahit na may mga malalaking sasakyan na kasalubong mo or biglang mag-overtake sa'yo, hindi mo mararamdaman yung gewang ng iyong manubela kapag may mga ganong sasakyan. Napaka-stable dahil dito sa tulong ng ating crash guard, mas nagiging stable na yung motor natin at feeling ko mas bumigat na siya. Meron lang tayong ilalagay ngayon kasi nung naglagay tayo ng ating crash guard, tinanggal natin yung hook. So wala tayong pagsasabitan ng ating mga gamit or kapag ka namamalengke tayo, hindi natin may lagay. Ginagawa ko, tinatali ko dito sa mismong crash guard. Ang inaalala ko lang kapag ka itlog yung binili natin at tinali natin, baka mamaya biglang matanggal sa pagkakatali natin. Kaya ngayon, eto, bumili tayo ng hook. So bali, isa lang sana yung bibili natin pero napabili na rin ako ng additional na extra. Kasi gusto kong dalawa yung ilalagay natin para kapag madami tayong pinalengke, magkabilaan, pwede nating pagsabitan. So ganito pala yung itsura nya. Eto. Ayan kung makikita nyo. So yung paglalagay natin dito, pag ganito siya. Ayan, nakahanap tayo ng pwesto. Tabi lang ng bypass to. Bumaba lang tayo dito kasi may dito may silong. Mainit kasi doon na part kaya dito na lang tayo. Madali lang naman ito ikabit. Ayan, pagkakalam ko dito guys is alloy. Kaya hindi siya kakalawangin. Ayan, tapos i-mount lang natin dito. Ayan angas. Pasok natin yan. Parang maluwag. Feeling ko hindi siya sakto. Kahit naigpitan natin to. Ayan lagay pa natin yung isa. Ito. Natin. Wala Ayan ano kayong diskarte dito? Kung dyan sa kabila natin ilagay. Okay, so hindi talaga compatible. Kailangan talaga nating maglagay ng spacer para mailagay natin. Ano ba yan? Kung kailan na okay na yung setup natin, saka naman hindi siya nagkasya. O di paano yan? Maglagay siguro ako ng goma dito. Tapos kailangang makapal para kahit na ma-press nyo ng todo, kakapit at kakapit siya. Wala kasi akong tape na dala. Pwede rin electrical tape. Wala Okay, that's it. Wala. Let's ang gagawin na lang natin guys ay kaya wala pa kasi yung natin, yung drone natin. Di pa tayo makakapag adventure ngayon. Sinusubukan kong magdagdag ng accessories sana, kaso wala akong maisip na ilagay. Baka mayroon kayong idea pa na pwede nating ilagay dito sa ating Click, since ito ay i-build natin siyang adventure concept. Bali siya, mag-upgrade din tayo ng gulong niya. Papalitan natin ng dual sport yung harap tsaka likod.
Hinihintay ko lang na medyo mapudpod itong likod, saka tayo magpapalit. Tapos sa pipe, okay na siguro yan kahit stock pipe na lang. Sa CVT natin, ganun pa rin naman yung setup natin, naka 910, 1K boat spring. Mas siyang ng ano natin, ng motor natin yung ganong setup. Medyo may kabigatan din tong ano natin, itong top box bracket, pati na rin yung ating crash guard. Sa tingin ko okay din naman siguro kung ganito na lang, itali na lang natin. Pero sayang din kasi yung binili natin eh. Kasi kung hindi ko ilalagay yun, baka itatapon ko na lang. Etong side mirror natin, ito yung madalas na tinatanong nila sa comment section kung anong side mirror. So bali ito guys, ito yung two-tone na side mirror. So color black yung nilagay natin, parehas pa rin yung kulay niya dito sa ating fairings at hindi siya nagkakalayo kasi may isang kulay to na titanium. So hindi ko kasi trip yun, mas trip ko yung black. Ano pa kaya yung ano natin dito, i-upgrade natin. Parang nakukulangan pa ako dito sa crash guard windshield kaya. Ayan, kung maglalagay tayo ng windshield, so parang hindi siya advisable sa tingin nyo. Sa ilaw naman, okay na ako sa mini driving light, maliwanag na yan. Sa takbo naman ng motor natin, panalo na satisfied na tayo kasi kapag nasa biyahe tayo at mabigat yung karga natin, kaya niya mag top speed ng 114 kph. Not bad na yun sa 125cc na motor. At yung mga ibang nakakapanood ng video natin ay nainggit sila sa setup natin. Ang alam pa nila yung motor natin naka-remap. Stock lang to guys kasi kung makikita nyo naman yung pipe natin, stock na stock. Tinanggal ko lang yung pinaka-tip nito para magmukha siyang silent killer. Tapos nilagay ko pa rin tong heat guard kasi kapag walang heat guard at nakapark yung motor mo, galing ka ng malayong biyahe, biglang may dumikit dito, naku po, masusunog yung balat mo kapag nadikit ka dyan. Ito pala guys, yung isa na nilagay pa natin. Ito yung hot speed na phone holder. Okay naman to, maganda siya. Yung kinatatakot ko lang dito, kahit na mahigpit siya, gumagalaw. Ano kayang pwede nating ilagay dito? Rugby. Tapos pansin ko dito sa ating brake fluid, nagiging kulay kalawang na siya. Okay pa naman. So kung nagbabala kayo mag-install ng ganitong crash guard, check nyo yung description natin. Lalagay ko yung link kung saan natin nabili. Let's go! Ito yung pinakamaganda kapag naka-crash guard ka tsaka mabigat yung dala mo. Kasi pagka rough road, ramdam mo talaga yung suspension ni Click na malambot. Masarap sa feelings. Tapos kapag kakyatan na ganito rough road nag-slide yung likod natin. Ayun silipin nga natin. Parang malapit na matapos ng bypass dito Nagdadalawang isip talaga ako kung bebenta ko yung KTM natin. Since madami nang nag-inquire sa KTM Duke natin, hindi lang kami nagkakasundo sa presyo. Kasi syempre yung motor natin, hindi siya pang buy and sell, personal use ko siya. Kaya alagang-alaga sa maintenance. At kung hindi naman siya mabibili, ikikip na lang natin. Magpapagawa ko ng garahe para doon natin ilalagay yung personal collection natin na mga motor. Baka malay mo, dadami yung motor natin, di ba? Ito guys, hindi pa siya tapos. Ito yung lagi nating pinupuntahan dito. Kung familiar kayo sa lugar na to, ito yung bypass na kokonekta sa Carig. Gusto ko sanang pumunta pa doon kaso medyo maalikabok. Daan natin tong motor natin dito. Medyo may kataasan din mukhang sasayad Try natin dumaan dito sa kabila. Daan natin dito sa rough road. Ayan, kung maririnig nyo yung parang tumutunog na hindi ko alam kung ano yan. Matagal ko nang naririnig yan, gusto kong tanggalin pero maganda siya pang sound trip pagka dumadaan ka dito sa lubak. Naririnig siya. Ayan diba? Tumutunog. Parang ringtone mo na pagka dumaan ka dyan sa may lubak. At hindi na rin ako magfo-focus sa speed nitong motor natin kasi napatunayan niya naman na kaya niya talagang tumakbo ng 120 plus. Maganda rin yung binibigay niyang performance kapag nasa biyahe tayo kasi kahit papaano naibibigay niya talaga yung gusto nating takbo. Marami na rin nag-upgrade
sa mga iba't ibang concept ng click at tayo gusto ko ng adventure. Kapag mapalitan natin yung gulong niya, hanap tayo ng ganitong klaseng daan tapos try nating i-offroad. Dapat yung medyo maputik siya para may thrill. Isa pa sa papalitan natin dito yung kanyang shock sa likod. Baka meron kayong magandang mai-recommend na shock na ginagamit nyo para pwede kong pagpilian. Tapos ito guys, bali re-remedyohan ko na lang kung paano ko ilagay yung hook natin na binili. Next week, pupunta ako ng Awichon, Kalinga. Dadalhin natin tong click natin doon. Last year pa sana tayo pupunta doon pero na-postpone lang dahil sa panahon. Sa kasamaang palad, yung ating drone, hindi ko pa nakukuha hanggang ngayon. Ano na kayang status? Kung ipapadala na ba ngayong araw kasi manggagaling pa siya sa Bulacan. Ang sabi kasi nung technician kahapon, ipapadala niya kahapon ng umaga. Tapos, nag-chat siya kagabi. At ang sabi niya, ngayong araw daw niya ipapadala. Sana nga may padala niya na ngayon para by Thursday o Friday, makukuha na natin. Okay guys, this is Boss Phantom Speed. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.